Ayan mga karos, good morning. Ayan, kamusta po tayong lahat? Another day, another house improvement po para sa mga ongoing project natin. Bali mga karos, meron pa po tayong kasunod na project dito po sa may Gentry, New Leaf Subdivision. Yan, si client, meron siyang pa-advance order dito sa may ng paggawaan po ng insulation. Ito po yung tinatawag na rock wool insulation na gagamitin po sa renovation ng kanyang bubong. Ayan mga karos, samahan nyo rin po kami para sa update sa ibang project natin. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Bali mga karos, kasama natin ngayon si Mulong at saka si Mrs. Syempre. Ayan. Good morning! Good morning. Ayan na, papunta muna tayo dito sa Kawit. Ayan, magpapagas muna tayo sa Petron. Dito lang po yun sa may ANS lang, sa may Pure Gold. Kakanan tayo doon, then hahanapin na po natin yung paggawaan po doon ng installation na binigay na address at location ni client. So ngayon mga karos, shoutout nga pala kay Ma'am Claire at saka kay Sir Arnold Di Castillo. Yan from Cavite, Mabalacat, Cavite. Cavite ba yun? Mabalacat? Pampanga. Sorry, Mabalacat, Pampanga. Ayan. Yan from Mabalacat, Pampanga. Shoutout po Ma'am Claire at saka kay Sir Arnold. Yan. Yan, magpapagas muna tayo. Time check 9:08. Alas 9. Ayan, alas 9 na. Siguro mga 9:30 nandun na tayo. Bali dito po tayo madalas na namimili sa Wilcon. Tapos ayan yung ANS. Tapos ito yung sa Pure Gold papasok. Ito dito. Ayan dyan. Dyan daw tayo pupunta. Sabi ni client, may pipick upin niya tayo na na insulation. Bali ito mga karos, nandito kami sa may Kawit. Malayo pa ba tayo? 4 minutes. Diretso lang to. Wait lang. Head toward Nara Avenue, then turn right onto Nara Avenue. Nasaan tayo dyan? Ito tayo. Yan tayo, tapos kakaliwa kakanan papunta ron. Sige, 4 minutes na lang pala, no? 4 minutes dyan according sa mapa. Yeah. Sakto, may gasoline station at Petron pa. Yan, pagas muna tayo. Yan. Ayan, thank you Lord, nakapagpagas na uli. Mahal pa rin ang gasolina. Siya nga pala, simula rito mga nasa 500 meters na lang. Yan, bali, ang pangalan nga po pala nung pupuntahan natin, yung paggawaan is sa Trisco Warehouse. Check natin yung insulation mamaya na kukunin natin kung gaano kaganda yung quality. Turn right onto Malayan Road. Okay, nandito na po tayo. Ito yung warehouse. Warehouse po yung pupuntahan natin. Ito. Yan. Yup, yeah. Ayan po, nakapasok na po tayo rito sa warehouse. Ayun, dun tala. Sa kabila daw. Sa kabilang side. Mas makapal to sir sa ordinaryong insulation na nabibili sa hardware. Pang-init lang yun sir. Oo, pang-init. Bali ilang balot po yan sir? 12 balot. Tapos ang sukat nito 50 by 5 meters. Okay. So ito na po yung rock wool insulation. Ang kaibahan po nito sa mga ordinaryong nabibili sa hardware, soundproof na siya at insulation, heat insulation din. Hindi kagaya dun sa mga hardware store na foam insulation is pang heat insulation lang siya. So ang sukat nga po pala nito is 50 cm by 5 meters. Yan, bali ang in-order ni Mami is 12 bags or 12 rolls. Ito po yung itsura niya. So marami na pong gumagamit din po nito. Nakuha po ni client ang details na materials nito sa dati daw po nilang bahay.
Di ko lang alam kung bahay ng tiyahin niya or bahay ng kamag-anak. Okay na sir. May mapupunta ba sa amin dun sa resibo? Sige pa. Okay na. Yan, hindi pa naman po natin na magagamit to. Tsaka kasya to sa bodega namin. Yan. I-share ko sa inyo kung magkano ang bili ni client dito. Yan, okay na po tayo rito. Bali, nagkakahalaga nga po pala ng 15,390. Yan, i-divide nyo na lang po yan sa 12 kasi 12 pieces po ito. Yan. Let's go. Yan, maraming salamat kay Manong Guard sa pag-assist. Oh, laki ng truck oh. Bay talaga ni Kuya oh. Sige po. Yan, nasikaso tayo. Kuya, salamat po. Maraming salamat. Yan na. Bali mga karos, nandito naman tayo sa ANS Slams. Ayan, after natin manggaling dito sa pinuntahan natin sa may Trisco warehouse, ANS Slams naman. Bili tayo ng ilaw para doon sa project sa phase 2. Morning Kuya. Morning po. Okay na tayo rito sa ANS Lamps. Ito po yung mga ilaw para kay Ma'am Matilde. Sige, papa-assist na lang. Okay. Tara. Nandito naman po tayo sa Anyana Bel Air West Project. So, nasaktuhan natin yung truck dito. Bali may kulang pa po si hardware store sa amin ng 90 bags ng semento. Plus may kulang pa po na hollow blocks. Ayan. Good morning. Ilan ang dala nyo? 90. Kaso nga lang wala pa yung hollow blocks no. Kaya daw ba yung hollow blocks ngayon? Ngayong araw kasi yung gate pass namin validity no, ngayon na lang daw. Oo, ngayong araw na lang. Yung update nga po pala, ito susubukan uli nila Aris na hakutin to ngayong araw po. Itong panambak. So kapag hindi nila nakakot to ngayong araw, bali ipapasa po natin to sa iba. Yun o. Naririnig ko si Kuya Richard, grabe daw Ano kuya, kamusta? Sobrang tibay na. Ayan na, nakapagbuhos po sila ng puting dito kahapon. Good morning pala Rusty, Donis, kay Kuya Sandy, tsaka kay Kuya Richard. Ayan, nakapag-umpisa na rin po ng plastering. Tapos ito na nga po pala yung yung mating natin dito sa may wall footing. Ayun na. Ayan na. Boss, pag dumating na lang yung hollow blocks Yes sir. Hindi pa ko kasi kompleto Nagbibigay tayo ng pamerienda dyan. Pero pag nakompleto na lang, wala pa yung hollow blocks. Yan na. Doon saan to doon? Sa kabila? Magkabilaan? Okay. Back extension. So ito sa pinaka canopy, ipapatanggal pa po natin yan. Bali mga karos, meron din akong sadya dito kasi yung sa opisina pala, sa opisina yung plano ho kasi pang bungalow lang, structural. Tapos na-extend ho kasi itong sa balcony pati rito sa may carport. Kakaroon po ng pinaka ano dyan, slab
slab floor. Bali, hindi naman po iaangat. Pero kailangan po kasi ng perspective nun. So yun ang papa-approve natin sa engineering office. Tapos yung sa kontador kasi nito, yan ipapollow up ko. Kasi hindi ko alam kung sa amin ba manggagaling or sa opisina ng Anyana. Ilang araw na kami rito, pang-4 na araw na. Syempre gumagamit kami ng kuryente. Pero balita ko naman dito, may mga consideration sila rito. Syempre may problema dun sa ano, nag-apply na ng metro ng kuryente, pero hanggang ngayon wala pa pong kontador, kaya baka naman may consideration. Balik uli ako rito. Kaya nakapagbuhos kayo dyan ng lasa, no? Pa, sa gilid. So ayan na. Inasikaso na po nila to. Yan, meron pa po dito sa ano, sa ground area, meron pa tayong mga babakbakin na ano dyan, na lupa, dahil magpapanibago tayo ng linya ng mga ano, water line at saka pipelines. Yan, itong mga binagsak nila rito, dineliver nila, bali bayad na po ito. Tapos pa, may grabo, wala pa rin pala yung mga permit. Ah, wala pa. Sige, ito. Stop dito. Tsaka dito. Yung hollow blocks na lang sunod. Kaya ba ngayon yan? Ewan ko lang ba kay boss? Oh, kaya ngayon, ngayong araw. Kasi pag ano, kukuhaan uli namin ng gate pass para makapasok. Sige. Oo, tatawag ako. Pagbalik niya na lang ha, yung pamerienda niya. Sige. Salamat. Yung unang batch dito, nakapag-abot naman tayo. Sa mga, yung susunod na lang. Yan. Salamat. Thank you. Yan. Hamba. Hindi pa tapos yung palitada nito. Tapos ito na, kompleto na yung 100 bags ng semento. Pero kagandahan, yung pinto nailagay na po kagad natin dito. Ayan. Tatapusin na lang yung palitada. Tapos ang mga kasunod na gagawin natin dito, ito yung bintana. Yan na, baklasin natin to, ililipat natin dito. Yan yung mga kasunod. So sa ngayon nakapokus sa extension. Ito sir, bintana to, no? Oo, bintana. Hindi, ano na yan, tama na yan, poste-poste na yan. Nasa kay ma'am na, hindi, wag mong patahasan yung ano, sintada. Sagad lang dito sa flooring. Flooring lang tayo ha. I-sliding nila yan. Oo, naki-client kasi yan, baka mamaya ipabago. Diba? Kasi ito, kaya hindi tayo makapag-desisyon kagad dito dahil yung plano nito wala sa 2 metro. Ang pinakaplano talaga nito, pinto at bintana. Ngayon, kung bintana lang, baka gusto pa nila ma'am ng ibang access kasi tingnan mo malayo na. Malayo na. So baka mauwi to sa sliding door. Ano ba schedule mo ngayon doon? Ito hindi mo na. Wala mo na rito kasi gusto ko na sanang paano to para yung ingay mabawasan na yung ingay sa kapitbahay. Hollow block sana eh. Ay, yung hollow blocks pala, sorry. Oo, yun nga pala, oo. Yun pala, kaya pag may hollow blocks na, ha? Nakakapsali lalo, pwede na itong tibalito eh. Lalo na itong araw eh. Oo, sige. Di bali, pag ito hindi uli na daanan ngayong araw, may papanibago na ako. So, sa iba na tayo magpapahakot. So, sa ngayon, hintayin muna natin sila. Sige. Siya nga pala, kaya pala hindi magawa yun dahil yung hollow blocks, wala pa tayo. So, ayan na. Ito kasi asintadahan to para may paglilipatan na nito. Baon check. Ano to? Bakit sunog? Kasi, bakit sunog to? Sino nag-iyaw nito? Makakain pa ba to kuya? Sunog. Tirado yan sa pulutan. Ah, tira sa pulutan. Nadala pa rito, ano? Nahirap ka. Doon, okay naman na tayo rito. Punta lang kami opisina ha. Papa-approve dyan. Pero okay naman, may mga gamit naman. Hollow blocks lang talaga na. Yan na. Tapat-tapat lang po talaga mga karohas. Yung hardware store na in-orderan namin. Ano po yan? Ay, doon magpawalis ka rito ha. Yung graba nagkalat. Yung hardware store na
in-orderan namin on time po yun kung mag-deliver, pero kita nyo ngayon ay may konting aberya. Pero pag nai-deliver naman na yung mga unang batch, dire-diretso na yan. Tapos ano na po natin yan, malalaro na po natin yan sa bawat linggo na lumilipas. So sa mga materyales, bawas, dagdag, pull out yan. Tapos yung mga bakal, babawasan yan hanggang sa makita natin yung structure. Ibig sabihin medyo maluwag-luwag na yun. Sa interior naman, ang interior matagal gawin yung mga pang finishing, pero sa materyales maliliit lang. Hindi kagaya ng structural na malalaking materyales ang dinadala natin dito sa project. Ayan, may konting aberya rito, materyales at saka yung panambak. Yan, pang-apat na araw pa lang pero may aberya na kagad tayo rito. So yun lang naman, hindi naman masyado nakaka-apekto sa trabaho, pero sa diskarte at saka sa workflow, yun, doon na apektado. Kasi kaya hindi tayo apektado dito dahil yung mga workers may patuloy pa rin po silang mga ginagawa. Yan, may mga ginagawa naman kasi kung may problema sa materialis, walang gagawin yung mga tao. Yan. Tala ako ng office. Tapos break time muna tayo. Medyo tinanghali na. Siya nga pala itong mga materyales na binili po natin, or pinikap po natin sa Kawit, mapupunta po ito sa bodega muna, or dadaling ko na po bukas doon sa New Leaf. Yan, para makita ninyo yung susunod na project namin. Yan. Let's go. Tara. Okay na po tayo rito mga karokas. Ayan. Meron kasi nga part ng plano na pinarevise ni client. Para naman po hindi na po gumasta si client po ay nagpagawa na lang ng mabilisang perspective. Pinasa natin sa Anyana kasi yung mga bahay din dito sa Anyana West medyo komplikado po kasi yung paggawa ng another structure sa corner area. Kaya kailangan makita din po ng engineering office kung ano yung magiging plano at kakalabasan dun sa gustong mangyari ni client dun sa extension ng corner. So okay na. Hindi ko pala nabanggit mga karos na meron pong spiral yon na hagdanan sa may bandang dulo papunta po dun sa may terrace, sa may pinaka balcony. So isa rin yun po sa mga dapat maipakita po ron. Yan, mahalaga dyan, hindi ka lalagpas sa sukat. Tama yung height, tama yung sukat. Dito po sila mahigpit talaga sa mga ganyan. Okay mga karohas, anong oras na? 11:38. Yan, break time na din. Break time. Let's go. Siya nga pala, mamaya aakyat tayo ng bubong dito sa project natin sa phase 2, sa bahay ni Ma'am Del. Gawa ng merong ilan sa mga subscriber na tinatanong po kung paano namin ginagawa yung simpleng linya ng kable ng internet at saka ng antena na hindi po nakikita sa mga pader. So yung papakita natin. Matagal ko na po lagi itong sinasabi sa vlog, sinasama natin, pero ito ay ipapakita natin ng mas aktual. Let's go. Tara. Bali, nandito naman tayo sa Lumina Homes Phase 3 ulit, dito sa ating ongoing project. Ayan, iPhone yung gamit natin na camera. Chinarge ko muna yung battery ng ating GoPro. So ito yung priority ngayong araw ng Webes. Dito gumagawa si Robert. Ayan, naka-plaster ba na po yung mga crack dito. Yan po yung pinagmumulan ng mga leak problem dito sa pader nung bago kami mag-umpisa. Pinaliwanag ko rin to kay client owner. Nga pala, maraming salamat nga po pala sa may-ari ng bahay at nagpatuloy po sila para makapag-trabaho tayo rito. Yan. Naayos na po to. Tapos ang balak namin dito, pagka naayos na, yan na diretso waterproofing, tapos Acrytex primer and top coat. Yan. Pumunta pa na tayo hardware. Bumili ako ng acrylic emulsion, tapos yung ibang pintura rito para sa phase 2 at saka elastosil. Tara. Ito kuya. Yan, acrylic emulsion. Yan, ayos na. Hindi, sa phase 2 yan. Ilang sabi dito? Isang galon lang sa inyo.
Tapos yung para sa phase 2, ang gagamitin namin doon ay roof guard na chocolate brown. Dito ang ginamit natin yung red. Doon po isa chocolate brown kasi yung bubong na nilagay po natin doon or kinabit. Bali ano po yan, chocolate brown. So ito kasi kailangan yung original color ay may palabas pa rin po natin sa turnover. So yun dapat yung ipapakita natin. So kamusta to? Pag-uwian na. Ayun o, top coat na pala sila. Yan, top coat na. Kaya kailangan na lang po dyan yung acrylic emulsion. Okay, balik tayo rito sa Lumina Homes Phase 2 project. Bali, ang topic natin dito is yung content dun sa ayun, tungkol po dun sa nagtatanong regarding sa TV console kung paano daw tinatago yung pinakakable niya. Kasi pagka nagpakabit ng internet, may tendency po na baka nakalawit yung wire sa mga pader. Ang unang ginagawa namin, tinitingnan namin sa renovation kung may source pa kung saan natin ilulusot yung pinaka-pipe. So nakikita ko kasi dito sa renovation namin, kahit na ano pang angulo ng plano, since kasi magkakadikit kasi yung bahay, hindi ho natin talaga basta-basta maitatago rito. Siguro kung mailabas ko dito yung pipe, pagdating po dito, wala na siyang lalabasan dito, lalawit talaga. Ngayon, isa to sa mga diskarte na ginagawa namin na palagi na namin in-explain sa vlog. So ito na pala, PVC panel na sila. Pagka center light, yan kailangan merong nakabang na lagayan ng bracket ng mga tornilyo or ng rivet para sa ceiling light, sa may center light. Kasi ito, nakapag-cove ceiling na sila rito. Okay, ito po yun. Yung location kasi, nandito yung TV console. Ayan, tapos kanina, bumili tayo ng 1-in-1/4 na PVC pipe na orange. Tapos, kailangan nyo lang makahanap ng bracket, no? Kung hindi, magdi-DIY na lang kayo. So, ito, 1-in-1/4, mahirap makahanap ng bracket nito. Yung wall bracket. Kaya, ang ginawa na lang namin dito, metal paring. So, metal paring, tapos naka-nail gun yan. Kabilaan, matibay po yan, napakatigas. Tsaka isa pa, kable lang naman ng internet ang ilalagay dito. Okay, kailangan lang meron kayong heat gun kasi yung mga ganitong klaseng kalaking pipe lang, bihira makabili ng fittings nito. So makikita nyo to, pagdating dyan, matatago na siya kasi magkakaroon ng tumble dito ng plywood. So matatago na siya, dun pa lang mako-cover na po natin yung dadaanan ng kable. At isa pa, ay ito po yung 1-in-1/4, makikita nyo, binend po ng tropa yan. Ayan, binend yan, hindi na po kami bumili ng fittings niya kasi medyo mahirap makahanap. So ganito po siya, iniwas namin siya dun sa pinaka-flashing. Ayan. Ayan, nakatagos na po siya dun. Basta ang mahalaga lang, nakaiwas siya dun sa flashing. Ayan, nakakit tayo dyan mamaya para makita kung saan siya nakalagay. Ayan na. Sa nag-comment din pala, ito po yun, yung napansin na nag-comment. So magkapareha po sila ng design pero yung shade magkaiba. Ayan o. Hindi rin naman natin masisisi yung tile center kasi sa sobrang dami ng tiles, may naligaw na isang box. Tapos pareha pa sila ng box. Yan, may sobra pa naman ako kaya mapapalitan pa natin yan. Pero kung nandun lang yan sa dulo, kasi may siroho pa sa dulo eh, walang problema dyan kung nandun yan. Yan lang, napunta rito eh, kitang kita. Yan, salamat dun sa nagpaalala. Pero yan talaga, bago nyo pa i-comment, nakita ko na. Ito yung kwarto. Ayun, naglagay tayo ng outlet dun sa magkabila. Ayan na yung PVC panel, kinakabit na ni Bulog. Tapos dito nga po pala sa bubong, ito na po yung pinaka-itsura ng bubong na naka-flashing. So sa ngayon lang, lagi ko pinapaliwanag na medyo madumi pa siya. Pero ayan, lilinisin po natin yan. Tapos itatouch up natin ang pintura. Ang kulang na lang dito, ang hindi pa na ilalagay, yung sealant. Yan, kung gagawa tayo ng mga ganitong klaseng parang pinaka linya or ventilation, maganda sana na wala siya rito sa rib. Nandito po siya. Kasi pag nilagay natin siya dito, mas mahirap po siyang ayusin. At saka syempre, itong rib ang nagpapatibay ng bubong. Yan. So dito na lang siya. So isisilant na lang natin siya. Tapos kailangan naka 90 degree para kapag pinasok po dito yung kable,
Yan na, hindi po gagapang yung tubig, hindi babalik. Yan, parang ganito dito. So ito yung mga ventilation para sa pasingawan. Tapos ito yung sa exhaust fan. Ito naman yung sa ring shoot. O, diba? Ayos na. Yan, may konting kalat pa kami rito. Tatanggalin na lang po yan. Tapos lilinisin, wawalisin. Yan, pang ginagamit po namin dyan blower para mas maganda. Yan. So ito yung bubong ni Ma'am Del. Yan, okay na. May flashing na sa magkabilang gilid. Tapos may capping na rito. Yung nakaraan hindi natin nakita ito. Yan, waterproof pa po natin ito. Itong bandang likod. Tapos dito maglalagay tayo ng aluminum strainer. Yan, para pagka may mga malalaking dahon, hindi po babara sa gutter. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. See you on my next vlog. Yan, ingat po tayong lahat. Let's go.